Hello, magandang araw sa inyong lahat mga mama at sirs. Another exploration tayo dito naman sa San Rafael, Bulacan. Itong bahay na to ay super cool at super ganda. Pero, okay kaya to location na to? Let's find out. At Andito kami sa puting bahay dito sa Bulacan. Aalamin pa natin yung history neto. As you can see, tabi ito nung yung palayan eh. Wala siyang bako. At dahil wala pa yung caretaker dito sa lumang bahay, kasi sumamba daw nung time na yan at medyo maaga-aga pa, nagkaroon si Sir Ed ng initial investigation at sinize up niya muna yung bahay using yung kanyang dowsing rod. So ito yung mga ika-counter check ko mamaya doon sa caretaker, yung observation si Sir Ed. Una, may some kind of energy daw dito sa may hagdanan. Tandaan nyo yan ha. At mamaya titingnan natin kung magtutugma yan doon sa testimonya ng caretaker mamaya pag in-interview. Dito kami sa loob. Sinasize up muna ni Sir Ed kung ano yung mangyayari mamaya. Ako, observations ko dito sa bahay, oo, creepy. Lalo na pag nasa labas ka, tiningnan mo yung buong bahay, intimidating talaga siya. Pero hindi ko alam pagpasok do sa loob, parang okay lang naman. Alam mo yung typical na bahay sa probinsya. May mga tao din dito sa baba. Ito yung pamilya ng caretaker. Dito sila natutulog sa baba eh. Siguro isa rin yun sa factor. Ano yung backstory ba nitong bahay? Ito si Adventure Miko ha. Anong backstory nitong bahay? Anong istorya nito? Ano to? Yung... Hindi ko alam. Hindi niya daw alam. O may mag-i-interview, makikichismis na. Hindi niya rin alam. Anyway, labas muna tayo. Medyo madilim na. Kukunin ko yung microphone ng camera ko. Umuulan dito ako sa labas. Kukunin ko yung microphone ng video ko. Baka mamaya may sumakmal sa akin dito ah. Time check, mag-aalas 9 na yata eh. Uy, tingin tayo sa paligid. Baka mamaya ako lang mag-isa dito sa labas. Kukunin ko lang yung microphone ng video ko. Kasi interview natin si Sir Ed kung ano yung na-size up niya. At kung magtatali sa mamaya yung investigation na gagawin. Wait lang ha. Wait. Ngayong madilim na ang kapaligiran, ramdam na ramdam mo na yung pagka-evil ng lugar. Ano ibig sabihin ko ng pagka-evil ng lugar? Alam mo yung feeling na maraming nakatingin sa'yo? Kaya lingon ako ng lingon dun sa bahay eh. At least may nakikita akong tao dun sa bahay. Pero men, dito sa portion ng lugar na to, dito sa may bandang likod, talagang feel na feel mo yung parang ang dami nakatingin sa'yo. Parang curious sila. I don't know if it's psychological, no? Yung parang, alam mo yung feeling ng pinagkakaguluhan ka ng mga tao. Pero wala naman tao sa paligid. Di ba? Hindi ba mga espiritu yun? So, andito tayo sa loob ng bahay. Hindi pa tayo nag-i-interview ng taga dito. Pero, tatanungin natin si Sir Ed ko ng size up niya. Sir, anong tingin mo? Doon sa labas, pag tingin ko doon sa may bintana, meron akong nakitang silhouette ng babae. Actually, babae talaga siya. Yun yung kaninang tinuturo nyo. Oo, yung babae. Ano yun ha? Wala pang interview na nangyayari sa mga taga dito. Sa may babae, ngayon naman, nung nag-psychometry ako, tinignan ko yung taas. Pero nandito ako sa baba kasi baka hindi nila maintindihan. Sa taas, may image na para siyang shadow kasi ang itim niya. Pero kung titingnan mo yung build niya,
para siyang lalaki. Kaya lang, parang gumagapang sa pader. Yung, parang siya, literal na shadow, pero gumaganon. Yun na pala yun yung The Ghost. Na yung parang ganon. Parang, pero dito siya sa part na to. Although hindi ko pa hindi pa ako nakakaakit. O hindi pa kami nakakaakyat sa taas. Dito ko siya dito sa part na to. So dito may room diyan. May room ako nakita. Dito sa part na to ha. Papunta doon sa papuntang terrace, may room diyan. Ngayon, doon ko sa part na yun nakita yung shadow. Nakabuilt siya doon sa parang gilid ng pintuan. Ano siya? Human spirit or... Hindi eh. Ay, hindi. Hindi siya human spirits kasi kung human spirit siya, dapat ang ipo-project ng image recognizable. Dapat may built, kung lalaki, built ng lalaki. Now, ito kasi parang, alam mo yung, literal, yan. Silhouette lang talaga. Silhouette talaga siya, kaya lang, para sa nagpo-float, ang bilis niya kasi, Ano, elementals? Or... pag nagkaroon ng communication, malalaman ko. Okay, sige. Pero hindi ko muna siya pwedeng i-declare na elementals kasi wala akong wala akong magiging basis dahil ang elementals kasi para magstay yan sa isang bahay, dapat meron siyang binabantayan. Dapat meron siyang May purpose. purpose. Ito kasi mukhang may claim siya sa lugar. So mas territorial siya, parang gano'n. Tapos basta mabigat yung pakiramdam. Mabigat dito sa forehead. Dito sa balbang. Mabigat siya. So, matitingnan natin mamaya para ma-convince kayo. Ha? Kung paano communication na gagawin natin. Time check ha. Kasi baka mamaya isipin ng iba sa inyo, sasabihin na una eh. Nandito ako para mag-debunk. So, makita niyo sa cellphone ko 9:38 pero late yata itong rule nila. Pero 9:38 ha, as of 9:38. Hindi pa nagkakandak ng interview dun sa mga taga dito sa bahay. So tingnan natin mamaya kung ano yung sasabihin. So ito yung request nyo na i-try namin yung dancing rod. Don't ever let them get inside your head. So, ayun, habang nagpapatay kami ng oras, habang hinihintay namin yung i-interviewin, ano, pinagdiskitahan muna namin itong dowsing rod ni Sir Ed. Since marami nagre-request kasi galing sa inyo na subukan ko daw yung dowsing rod, i-debunk namin yung dowsing rod. Pero ito, susubukan namin, no? Pero hindi nangangahulugan na ito na yung final verdict regarding sa dowsing rod. Pwede rin kayo mag-input sa amin kung ano yung nangyayari. So nakikita nyo dyan, laging tinuturo yung hagdan na sinasabi ni Sir Ed na may energy daw. To be honest, sa tagpong ito, medyo nabubulshitan pa rin ako kasi syempre, skeptic tayo eh. Hindi ba nagiging biased lang si Solja? Kasi nga, ituturo daw doon kung saan yung may energy at pag nandun ka na sa spot, magkocross daw. Ba't nag-cross? Hindi, pakatumbay pa nga daw. So, oo nga, pero sure ka na wala kang minanipila. Wala. Hindi, ang inaasahan ko nga, kailangan makatungtong ako ng apat eh. Pag, kumbaga, doon ko humawak. Hindi, ang iniisip ko naman, kailangan nasa pangatlo ko bago mag-cross. Yes, eh. So, kaya nga, kumbaga nasa pangatlong... Yun o, umaan na nga no, nagko-cross nga ng... Kasi may emission na energy sa pangatlo. So, nagko-cross. Sige nga sir, testing. Alisin ko lang. Ito kapwa ko debunker yan eh. Hindi... Yung click niya. So dito naman sa tagpong ito ay itatransfer daw di umano ni Sir Ed yung energy na yon do sa isang item. So ang pinagdiskitahan dyan yung figurine na kukunin ni Kuya na Chubby. Yan, yung kabayo, figurine ng kabayo. Diyan daw itatransfer ni Sir Ed yung energy para yan daw yung susundan ng dowsing rod sa susunod.
So, ang mangyayari sir, kukunin mo dyan, lipat mo doon. Sige. So, dito sa part na to, syempre, skeptic naman tayo, no? Medyo nabubulshitan na ako dito. So, pinaplano ko na ako yung hahawak ng dowsing rod. At pipilitin ko na sa iba ko ituro yung dowsing rod. Mamaya makikita nyo. So, yan na. Na-transfer na ni Sir Ed dun yung energy. At ililipat niya na dun ngayon yung kabayo. So, ang unang theory ko dito, hindi ba dahil bias tayo psychologically? Kasi parang ang nangyayari, hindi naman sa sinasadya mo, no, na maliin, or hindi mo naman sa sinasadya na sumunod, pero subconsciously mong nagagawa yung mga bagay. So nakikita nyo ngayon, hindi na siya nagko-cross kasi wala na daw dun di umanong energy. Now, ipapaturo ngayon yung dowsing rod doon, at pagtatapat yan sa kabayo ay mag-e-X daw. Sinasadya mo yata eh. Sasadya, hindi ko nga ako marunong. Hindi ko nga alam paano kontrolin ito. Talaga siya eh. Wala akong magagawa. O, ako naman, wala akong orasyon na. Sasadya, ako naman sa part ko, sasadyain ko. Ito naman ang plan ko, sasadyain kong ituro sa iba, hindi dun sa kabayo. Ituturo ko sa, let's say dito sa pader na to, sasadyain ko. Kita eh. Wag mo pala practice Hindi, kaya nga sasadyain ko nga eh. Sige. Para ano eh. Sa pader. Tanga. Sige. Dito. Iikot yan. Ang target ko dito sa pader. Sige. Ano? Ako. Sige, tutok mo na sa pader. Kaya natin liligo pa. Wala talaga. Di, ako, alam nyo na, kilala nyo naman ako, di ba? Kasi ito yung, ano eh. Nilipat yung... Sadyain mo! Sinasadya ko nga na ano, ito mo ha, i-slant ko na. Kasi dito tinuturo talaga eh. Di ba? Sasadyain ko dito, i-slant ko pa pa ganun. Maliban na lang ko talaga itumba ko ng, di ba? Tinutumba ko na papunta dito eh. Doon talaga ang gawin. Try ko. Ito naman na magta-try naman si Sir Adventure Miko. Tatlo kami magta-try ha. Hindi siya kontrolin. kasi ang plano ko, sadyain ko talaga sa pader, pero promise, ito ano natin kayo. Nilalabanan. Ulit. Hindi kasi ako tinumba ko na siya. Wala dito. Nilalabanan. Nilalabanan. Ngunit kulang. Ito talaga. Ito yung proof na meron talaga yan. Ito yung reason kung bakit yung mga bagay na process. Kasi yung tao gumawa niya. Mind-boggling. Siguro naman satisfied na kayo, di ba? Hindi ako, I don't know, pero sige, gawan nyo ng explanation yan. Tumayo ba na ibo ko? Actually, nakita mo, tinumba ko na, di ba? Para tumuro sa pader. Pero I don't know, mga men, part of me, meron pa rin talaga akong nararamdaman na hindi ako convinced. I don't know kung ano yan. Di ba pwedeng subconscious bias yun? Hindi, kasi ikaw, kagaya mo, conscious ka lang na iniiwas mo, hindi mo maiiwas. Oo nga eh. Kaya sinasabi ko sa inyo, sinasadya ko. Paano ko sasadya? Hindi nga ako marunong humawak ng ano eh. Time check. Ay, hindi pala gumagana yun. Okay, back to regular programming tayo mga kababayan. So, nandito na yung ating caretaker.
at magkikwento na siya. So magta-time check ulit tayo to prove na ito ay nangyari after mag-reading ni Sir Ed. 10:44. At ito na nga si ate magpapa-interview na. Itago natin siya sa pangalang Nicole. Kasi hindi siya pwedeng magpakilala daw. At nirerespeto naman natin yon. Ang importante lang naman kay ate Nicole ay yung maishishare niya na testimonya regarding dito sa bahay na to. At yun ang ibabangga natin sa mga reading ni Sir Ed kanina. Ako po si Nicole, ang caretaker ng Chinese dito sa Bulacan. 10 caretaker din ang nakatira, pang 11 kami. May nalaman lang ako, sinabi lang ng angkan, yung customer ko sa massage, siya ang nagkwento na may katulong to, ang may-ari. Ngayon, inano ng babae, kasi siguro nahuli, inilagyan ng kabina, dinala sa taas, yun ang matay. So hindi ako nagiging biased ha. Nakalagay naman yung oras kanina kung kailan ko in-interview si Sir Ed, pati itong ating caretaker. So nagtutugma yung babae doon sa taas. Pero nakita ni Sir Ed yun sa terrace eh. Ito pa, pakinggan nyo. Ang nakita sa mga anak ko at saka mga apo, babae. Diyan sa may hagdan, kadina ang dala. Tapos, ang isa naman, nanghuhugas diyan sa kusina. Kulay black naman lalaki. So nagtutugma mga kababayan ko, di ba? Meron daw dyan sa hagdan na nagpapakita din. Eh kanina kasi sinabi ni Sir Ed, may energy daw do sa hagdan. I don't know if it's confirmation bias. Then nagme-mention si ate regarding do sa itim na lalaki. Which is sinabi din naman ni Sir Ed kanina na may nasisense siyang itim na lalaki. Hindi niya lang talaga alam kung tao yun. Ano siya, 16 days nagkasakit. Ang gabi na yun na bilog ang buwan, doon siya sa kwarto natutulog, ay kami nasa labas. Ngayon, may bumaba na babae, hindi naman namin nakita. Dumiretso daan doon sa kwarto, palabas, diretso sa swimming pool. Ngayon dumating yung lumiwanag na ang dilim, tinuturo niya sa amin na sa swimming pool daw. Ngayon nakita namin yung babae. Mahabang niya, suot na damit. Puti. Nagsiswimming po. Now, regarding dyan sa nagsiswimming na multo, let's be fair, wala naman nasabi si Sir Ed na ganon. Or dahil hindi pa nag-e-explore sa labas at sa loob lang. Pero tingnan pa natin yung detalye. Ngayon, may dito, may customer din ako na isa. Diyan sa hagdanan talaga may nakikita na babae. Paglabas niya dito, sa kusina, lalaki. Pagdating doon sa may puno na yun doon, na may tinaniman ko ng gulay, mga bata. Mga bata siya. So gusto kong tandaan nyo sa sinabi ni ate, may minimension siyang mga bata doon sa puno na nakikita. Doon sa kung saan daw siya nagtatanim ng gulay. Gusto kong tandaan nyo yun. Para mamaya, meron tayong itutugma doon na nag-reading si Sir Ed. So far, nagmamatch doon sa sinabi ni Sir Ed is yung babae. At the same time, yung lalaki na yung itim na hindi niya ma-determine kung yun ba ay elemento or whatever. At yun na nga, magi-start na ang ating investigation. Pero to si ating caretaker, kalabit ng kalabit sa akin, kwento ng kwento sa mga dapat kong malaman.
binibingi yung babae. Hmm? Yan ang malaman. Baka yung lalaki na itim, baka yan ang gusto. Wala kayong alam kung ano. So, watch natin yung pag-iikot. Hindi kami nandito para mag-alone challenge. Nandito kami para mag-audit. Isa mo. Baka yung gusto yung lalaki. Nasa lababo na may bukas. Eh, ano nangyari doon sa katulong? So, start tayo dito sa labas, no? Sa labas tayo mag-start dahil dito naisipan ni Sir Ed mag-umpisa na mag-document ng kanyang investigation. At pakinggan niyo yung sasabihin ni Sir Ed. Yung nagkaka na naglalaro sa pool. Yung mga batang naglalaro dyan. Tapos, para siya Sorry, wala akong footage na nakaharap si Sir Ed kasi nilalagyan ko siya ng microphone that time. Pero may minimension siya na may mga bata doon sa pool. Doon sa pool kasi tabi nun may puno. Nagmamatch doon sa sinasabi ni ate kanina. Pagdating doon sa may puno na yun doon, na may tinaniman ko ng gulay, mga bata. Mga bata siya. Now, ito naman ang pag-uusapan natin. Pwede ba nating i-consider as compelling evidence yon ng psychic powers ni Sir Ed? Pero kung akong tatanungin, ire-reject ko yon. Alam niyo kung bakit? Nasabi kasi ni Sir Ed yon after na nung interview ni ating caretaker. Pwede kasing isipin natin na na-cold read ni Sir Ed yun. Pwede naman totoong na reading ni Sir Ed yun, kaya lang, gusto ko lang maging fair. 'Di ba? I-reject na muna natin yun. Kasi nga, nangyari yon after the interview. So after ng exploration sa labas, after mag-reading ni Sir Ed sa labas, akyat naman tayo dito sa taas. Now, hindi ko na pahahabain to mga kababayan ko. Ang tagal ng ginugol naming oras dito sa taas, pero talagang wala siyang nangyari. Walang nangyari. Ni pitik ng EMF meter, ni kahit anong kaluskos, EVP, pagpapagalaw ng kahit anong bagay, ay wala talaga siyang nangyari. Nakakahinayang nga eh. 'Di ba? Sa ganito kagandang location at ganun kagandang istorya, yung backstory niya, 'di ba? May pinatay na katulong diyan sa may taas na yan kung saan kami nagkakandak ng spiritual communication, ay talagang wala. Magiging honest ako, wala talagang nangyari. I don't know if marireview na nila Sir Ed yung footage nila. Malay mo, meron doon may nangyari doon, pero dito sa footage ko wala talaga eh. So, i-skip ko na to ha. Doon na tayo ngayon sa baba. Yung magi-spirit box na kami. So, dahil kami ay nandito, magi-spirit box na lang kami. Dito sa baba. Wala eh, olats doon sa taas eh. Ang spirit box session na mapapakinggan nyo na aming gagawin ay hindi namin kino-confirm na ito ay totoo. Siyempre magbabase pa rin tayo sa accuracy ng sagot. Kasi minsan pwedeng auditory pareidolia lang eh. So pakinggan natin. May kasama ba kami dito? Ano daw? May kasama ba kami? Bigay ko ng number. Ilan kayo? Sinabi? Napapalibutan daw. Napapalibutan ba kami? Kami? May bata ba dito?
Tao. Yun lang. Tao. Mamimeke na kami. Pagkukostumin ko na yung kasama ko. So, nag-shift kami sa EMF meter. Kasi ang labo ng mga sagot eh. So, tandaan nyo, may cell site sa labas. So, baseline yan. Kailangan beyond sa gitna bago natin sabihin na compelling evidence. So, yung sa pangalawa, Papaluin mo. Uy! ano yan? Papaluin mo lang hanggang red. Maligaya na ako. Hindi na kita kukulitin. Hanggang red lang. So, halos magmakaawa na ako doon sa multo na kinakausap ko. Mapalampas niya lang hanggang pula yung ilaw. Ang maganda dito sa EMF reader ni Solja, tumutunog siya pagka nagre-red. So, hindi naman tayo binigo. At ito na yung resultang hinahanap natin. Isang red lang. Okay na tayo. Oy. Yun. Very good. Last. Para naman may ma-video ako na compelling. Last. Sige, kaya pa yan. Hanggang pinakadulo. Last na at titigil na kami. Move on na tayo parehas. Pare-parehas. 10, 9, 8, binilangan no? 7, 6, 5, 4, 3, uy, thank you. Okay, thank you. Kailangan pang bilangan ka, boy eh. O girl. Ay, pero salamat ha. Nag-effort naman siya. So, sa puntong to, nag-decide na kami na mag-quit na. Para at least kahit papaano, maka-move on kami sa mga susunod na gagawin. So, ganun talaga. So, ayan o. Quite disappointing. Sobrang minimal nung nung mga kaganapan dito sa lugar. Granting na may history ito na may pinatay nga daw na nakatulong sa taas yung kinadena. Pero wala anong gagawin natin? Mameki. So, bago na lang tayo magpaalam mga men, meron ako naisip. So, yung mga natitirang oras namin, gusto kong gamitin kahit papaano, i-analyze yung human pendulum. So, nag-i-establishing shot na lang sila. Sir Ed. At tayo ay jujuit na. So, marami nag-a-ask, kung ano yung tingin namin sa human pendulum. Katulad nung kinainan namin na lugawan nung umuwi kami. So, shoutout sa inyo. Makikita nyo sila mamaya after netong video. So, ito lang ay analysis ng isang skeptic. Kasi ang theory do sa human pendulum, tatayo ka na matagal tapos pipikit ka. No? Pag pikit mo, kahit hindi ka tanungin, ma-out of balance ka talaga tapos magkadikit yung mo. Huwag mong pipigilan ha. Kasi sometimes pag babagsak tayo, pipigilan natin ng ganun Sobrang sasalo sa atin. Bakit hindi pipigilan? Buti sana kami sasalo. Yun nga. Hindi, ibig ko sabihin, gusto kong paliwanag sa kanila na sa ayaw at sa gusto mo, lalo na kung pagod ka o stress ka, nakapikit kang ganyan, it's either sa likod ka babagsak or sa harap. Kasi napapansin ko, sinasabi nila, hindi, sabi kasi ng asawa ni Sir Ray Sibayan, meron naman daw something doon, kaya lang mahirap i-determine kasi yung supernatural doon parang wala siyang difference. Hindi, Kasi- ibig sabihin, ano bang sabi? Anong explanation ng asawa ni Sir Ray? May intervention din naman daw ng spirits. Sa paanong paraan? Hindi, granting na
matutumba ka, ano. Parang ang pagkakaintindi ko, spirit yung magde-decide kung saan ka matutumba. Sa harap o sa likod. Pero hindi eh. Random yun, di ba? Kaya nga eh. Kasi kung kayong gagawa, nakaganyan kayo dun, oh. Di ba? Tapos nakapikit kayo. Hindi nyo maiisip eh. Katulad ko, oh. Di ba? Kasi matutumba ka talaga, huwag kang gagalaw. Yung paa ko, tingnan nyo. Hindi ko gagalawin kasi yung paa ko. Nakikita nyo ba? Yan. Sige, yan. Di ba? Pag nakaganyan ka ng paa, kahit kayo sa bahay, gawin nyo to. Tapos nakapikit kayo. Matutumba ka talaga kayo from it's either harap or likod. Diba? Dito nga pinipigilan ko kasi walang sasalo eh. Pero matutumba ka talaga. Kasi hindi ka gagalaw eh. Pero kung tatayo ka, halimbawa nakaganyan, diba may kikilos ka dahil nangangalay ka eh. Gaganyan ka. Then gaganon. Ibig sabihin, di ba? Sana na-gets nyo kahit pa paano human pendulum, hinabol namin kahit pa paano magkaroon kami ng content. So, ibig sabihin ba na yung sinasabi na spirit yung magde-decide, ang i-control niya sa'yo is yung weight? Kasi kung iisipin yung mga... Hindi, ang magde-decide kung harap, di ba, yes, back, no. Pero random yun eh. Random yun. Depende kasi kung nasa ng weight mo eh. Kasi kung mapapansin nyo, kahit nakatayo lang kayo, kahit nakadilat, merong times na ultimo yung lapat yung sahig, lapat nyo, gumaganon yung paa nyo eh. Nakokontrol nyo lang kaya hindi tumutumba. Tsaka sometimes nasa pag-cut din ng video yung pag-panning para kala nyo instant yung sagot. Yung mag-shift ng angulo. Diba? Kasi nakatayo ka ng ganyan. Tapos ito nga, hindi ko alam, matutumba na ako pa talikod eh. Pero kung halimbawa yung katulad ng sinasabi ni Sir Ramon na magpatumba ka lang kasi may sasalo sa'yo, matutumba talaga ako dahil alam ko may sasalo sa akin. Sabi ni Sir Clint daw na parang feeling niya hypnotism, pero hindi eh. Kasi ang hypnotism, Hindi mo alam talaga. hindi mo alam yun. Hindi mo talaga alam na hypnotize ka. Pero ako aware ako eh. Oo. Na yung pag di ba, yes, pag at ito na, sumali na sa aming usapan si Sir Ed Kaluwag. Now, magbibigay siya ng opinion regarding sa human pendulum. Kung ako ay medyo exhausted na, Oo, yun, isa rin yun. ginawa natin yan. Medyo nakatapos na tayo, nag-explore na, Di ba, umikot na tayo. nakaikot na tayo. So, sa part natin, whether we like it or not, sometimes may numbness na. Medyo meron na tayong So, kasi hindi ko masyadong yung proseso, no? Before ba ikaw before ba gawin na bilang ikaw yung human pendulum, is there some sort of spell? May ritual ba? Parang wala. Parang, I don't know, pero kailangan kasi i-eliminate mo yung mga factor na na pagod ka. Kasi once na nagsimula kayo nun, Ako actually, hindi ko kayang mag-stand hindi ako magwiwigil at this point kasi nakaikot na. So medyo... Tsaka kung halimbawa matutumba ka, babaguhin mo yung posture ng paa mo eh. Dahil nangangalay ka eh, hindi ka pwedeng forever na ganito. Ano ba yung proper na Kasi sabi ganyan daw, 45 degrees. So this is 45. nakaganyan ka lang. Yung para kang naka-attention sa... Oo, tapos nakapikit ka. Siyempre dadating ang time magtitip ka pa harap or palikod eh. So yung balance mo kasi, once na hindi mo nakikita kasi yung paligid, Oo, isa pa yon. once na hindi mo nakikita yung paligid at nakapikit ka lang, this is, ito yung, alam ko na sa akin Science to eh. sa akin lang to, hindi ko, kasi ako,
pag pumikit ako, even kahit nga nakaupo ako, pag pumipikit ako, Actually, na-experience yan sir ng mga pilot eh. hindi ko alam yung kung naglilin na ba ako forward or backward eh. Kapag nagme-meditate ako, na nakaupo, hindi ko na rin napapansin kung nagsishake ba ako or nagsisiso ba yung katawan ko. Pero, hindi ko pa kasi natry yung human pendulum eh. Ito ba after the question? Ano sir? Ang mangyayari, 'di ba, may tao sa harap mo at sa likod mo. Then magko-close ka ng mata mo. Aware ako. Na may tao. Aware ka. Aware ako. Tapos ang yes, dito ka babagsak, ang no sa kabila. Okay. Kumbaga sinasabi nila sir na kusa kang babagsak eh pag sumagot na. Kusa. Talaga naman kusang babagsak tayo. Babagsak. Oo. Kumbaga hayaan nyo lang. What about yung the katawan mo. thinking na alam mo merong tao sa likod mo? So yung willingness mo na to fall, kasi Sinasabi din yun ng nagkakandak eh, na if babagsak ka, sige lang kasi may sasalo sa'yo. So sa akin parang ano so siya. kung ganun, either way na Suggestion. maramdaman ko yung imbalance ng katawan ko, papaubaya ko lang yung katawan ko kasi alam ko may sasalo. Oo. Yun pala ang gusto kong sabihin. Kasi aware ka na may sasalo eh. Paano kung Pag hindi mo na- pwedeng ang process is that ikaw yung papatayuin, pero while blindfolded ka, hindi mo alam kung kung may pumunta ba sa harap o sa Oo, kung may sasalo sa'yo, yun. 'Di ba? Kasi kung aware ka na walang one sasalo factor sa'yo, is awareness eh. Kasi kung aware ka na merong tao doon, kaya mo magpapatihulog ka. Kasi kung hindi ka aware, I'm so sure pipigilan mo yun kahit gusto ng, oo. 'di ba? Iba-iba kasi, kunyari, iba yung ganito. Halimbawa ako. Kasi ganito, no? If there is an energy coming from sa kamay ko, tapos pupush kita. So, kasi ito rin yung same na same na parang ina-achieve mo eh. Na may force na magpupush sa'yo. At may force na magpupull sa'yo. Diba? So, ito yung parang foreign force galing sa spirits or entity, diba? Supposed to be. What if, halimbawa ako, trinay kitang i-push, sige, gawin mo yung posture na naka-stand still ka lang. Yan, gawin mo yung posture. Pero, at this rate, ito yung gagamitin ko, yung kamay ko. So, ganito ba dapat? Pero hindi kasi ibig ko sabihin nadadala ako kasi aware ako na may ginagawa Oo, ka. isa yun. 'Di ba? So, paano kung kalimbawa, dapat ba nakapikit? So, kung nakapikit ka, ang hindi mo alam kung hinihila kita or tinutulak kita. Diba? Doon, hindi ka na aware. Oo. So, Pero aware ako na may sasalo sa akin. aware ka na may sasalo. Kalimbawa ngayon, alam mong walang sasalo sa'yo. Pero ang hindi mo alam is either ipupush ba kita o ipupul kita using yung energy na manggagaling sa akin. So doon ka hindi aware. So ngayon, kung mag-a-act yung katawan mo accordingly at nakikita ng tao sa paligid, halimbawa, hinila kita, nag-lean forward ka, that means sumusunod yung katawan mo dun sa energies. Oo. Ngayon, kung pinush naman kita, nagli-lean backward yung katawan mo without, alam mo namang walang sasalo sa'yo, pero hindi mo mapigilan dahil hindi mo nga alam kung pinupush ka o pinupull ka eh. So yun, possible pa yung ganun. Pero yung from the start, alam mo na May nandun yung tao at meron ka ng given na idea na kapag yes, ganun forward dapat. ka. Tapos Forward, pag no. pag low, backward. Diba? Parang papalin backward. Diba ganun? Pero sir, let's be fair, no? Pwede naman talagang maka-apekto yung spirits doon. Pwede, yes. Pwede. Kasi- Kaya lang, ang problem, mahirap patunayan kung spirits ba talaga yung Hindi ba pwede nagpo-pause. na hindi ba pwede na just for clarification or another confirmation lang is that kasi mapupush ka lang ng energy ng spirit kung nandyan sa surroundings mo. Hindi ba pwedeng maglagay tayo ng Oo, something, pwede. something Maganda to, yung maganda yung suggestion ni Sir Ed na kung gagawin yung human pendulum dahil 'di ba may EMF meter. Within the vicinity,
Halimbawa, ang cover mo, okay, lagyan natin ng circle yan. Doon ka sa gitna ng circle at ilagay mo yung distance ng EMF mo doon sa distance na hindi mo matitrigger. O kaya yung Oo. ano na hindi, kunyari yung REM pad. Yung alam mong hindi mo matitrigger dahil yung eksaktong distance. Pero if the spirit comes in para i-push ka or i-pull, Kasi dadaan mag-exert siya doon. ng energy yun eh. Yes. Imposibleng hindi makakatch yun ng... Yes, dadaan ka doon Oo. sa barrier nung nung REM pad. Mm. So kapag tumunog yun, that means may pumasok at saka sumabay, that's confirmation. Pwede yan. Yun, pwede. Yun. Kaya sinasabi ni Sir Ed, to be fair naman daw, pwede naman. Pwede naman po. Actually, Kailan- ang spirits naman kasi, if they can possess a person, they can also move a person. Kaya naman yun. Kaya lang, with the skeptic eye, Hindi mo- mahirap patunayan eh. Mahirap siyang sabihin na it Spirit happens dahil because of the spirit. Kaya nga meron tayong mga ginagamit na gadgets. Oo. Which is yung basahan lang naman natin is, kung may lumapit, meron ka ng May ano ka napapakita sa tao na, tumunog siya, Tumunog. at the same time, sumabay yung yung movement pag-push ng at body. yun pwede. At least, That is just my idea ko lang naman po yun. Hindi naman po yun yung finality o hindi naman yun yung correct truth. Hindi pero yun yung good suggestion yun eh. Kasi 'di ba, debatable naman kasi. Pwede kasing hindi totoo, pwedeng totoo. No? So, sa field ng paranormal, naniniwala ako na spirits can push or pull a person. Pwede yun. But during communication, why use human pendulum when you have the real pendulum? Oo nga, Crystal isa rin, pendulum. If it's the same, kung same lang naman ang galaw, ako nga actually hindi ako gumagamit ng pendulum during communication. Medyo hirap patunayan eh. Oo. Kasi merong micro movements yung kamay. So, ang gusto kong ma-achieve is that gagawa ako ng pole na isasabit yung Yung pen. pendulum pwede yun. at during communication, nakabitin lang siya, hintayin mong mag-stop, hindi mo mag-settle muna. settle siya, pag nag-settle na niya, nakuha na niya yung Doon ka gravity niya, natatanong. tsaka ka magtanong. Pag ito ay gumalaw kahit slight movement, na alam mong hindi kaya ng hangin sa paligid, meron na tayo pag-uusapan. At regarding dun sa investigation na nangyari, Kaya ngayon, kita nyo, hindi ko pinush yung communication kasi wala naman eh. Hindi nga niya kayang pailawin kahit isa yung so anong possibilities nun? May talagang ayaw niya lang or ano? Ang isang possibilities kasi, may mga pagkakataon kasi na ang spirits ayaw makipag-communicate kasi ayaw nila ng ma-disturb or ayaw nila, yung attachment nila doon sa lugar enough para hindi na makipag-communicate kasi dito lang ako. Kasi during communication, tatanungin mo siya, willing ka na bang tumawid? Kung hindi pa, talaga gagalaw yan. Kahit anong feeling. Pero may time na gusto nila magparamdam, ano? Maraming pagkakataon, pag gusto nila magparamdam, magpaparamdam talaga. At Kung ayaw naman nila, ayaw. maraming makaka-captured. So, yun po kapag totohanan na exploration ang gagawin mo, boring yan. Oo. Yun ang pinapaintindi namin na Boring yan. dapat ang i-appreciate nyo yung proseso. Hindi yung yun. resulta. Kasi hindi naman, una-una, ang exploration po ay hindi patapangan na. Kaya nga, kung matapang ka, mag-solo ka nga doon. What's the use of mag-solo ka kung wala ka namang mapuprove? Oo nga. So, Hindi po yun. yun lang. Salamat Sir Ed. So, dyan tayo Next time, baka Next sakalat time. na. So, hanap tayo ng lugar na Maganda-ganda. talagang magagamit na natin lahat ng gadgets, magagamit natin lahat ng both pagbabanggain natin yung both science and paranormal gadgets and old school. Kapag iyan ay still nag-work, doon may usapin paranormal. Okay, salamat. At dyan po nagtatapos ang ating episode ngayong gabi. Naway kahit pa paano meron kayong natutunan, kung meron man kahit pa paano nag-enjoy din kayo sa nangyari. Patunay lang ito na hindi lahat ng ghost hunting na pinupuntahan ay maraming resulta. Minsan kailangan din nating i-enjoy yung proseso kung paano natin ginagawa at i-appreciate yung mga knowledge
na ating natututunan sa ating napapanood. Hanggang sa muli mga kababayan ko, salamat sa inyong suporta sa Bungo TV. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye! Napadaan kami dito sa sa Baliwag. Tapos tinanong, Mga taga Bulacan. Pag-bike yan. kahit naulats kami doon sa haunted house dito Panalan. Real nito. At least kahit paano merong